Kailan nga ba ilalabas ang Black Clover Chapter 369? At ano-ano nga ba ang mga good news at bad news nito? Ano? Pwede bang pakiulit mo yung sinabi mo? On August 21, 2023 ay tinapos na ng author ang Weekly Shonen Jump magazine at lumipat ito ng seasonal magazine also known as Jump Giga. Mamaya pag-uusapan natin kung ano ang pinagkaiba ng dalawa. Ayoko nga! Makinig kayong lahat mga inutil! Well, bakit nga ba lumipat ng seasonal magazine ang author ng Black Clover na si Yuki Tabata? Pagkatapos ng chapter 368, ang author ay nag-iwan ng message. Sinabi niya as an manga author ay matagal nang nakakaapekto sa kanyang kalusugan ang mahigpit na schedule ng weekly serialization. Ibig sabihin, ito yung mga standard set and guidelines na dapat nilang ma-meet as an manga author. Kaya napagdesisyonan niyang lumipat ng Jump Giga dahil naniniwala siyang hindi nakakatulong ang masamang health condition upang mapaganda ang final arc ng Black Clover. However, nag-apologize naman ito sa lahat ng mga sumusuporta ng Black Clover manga at gagawin niya ang lahat upang mapaganda at maging successful ang ending ng Black Clover. Sa videong ito ay explain ko sa inyo ang kaibahan ng Weekly Shonen Jump magazine at Jump Giga magazine at ano ang good sides nito at bad sides. At kailan nga ba talaga ang official release ng chapter 369 at sasabihin ko sa inyo ang balita sa matagal na nating hinihintay na Season 5 Black Clover Anime Episode 171. Sa totoo lang, kapag nakikita ko si Asta, sumisikip agad ang dibdib ko. Well, marami nang nakakaalam sa official release date ng chapter 369 ngayong December 25, 2023. Subalit dito sa Pilipinas, wala pang December 25, lalabas na yan dahil iba ang Pinoy. Damn! Noong bago pa ako nagsimulang mag-review ng anime, ay naguguluhan talaga ako sa official release date ng mga new chapter manga. Dahil ang sasabihin ni Google na date ay palaging natutugma sa Monday kundi kaya Sunday. Ang pinagtataka ko noon ang mga Filipino manga reviewer like Enero Review ay Friday pa lang may full chapter na sila. Galing pa yan ng Tuesday ang schedule ng spoiler sa One Piece. Kung napapansin ninyo mga lods, December 25 ay natugma sa Monday. Kaya sa tingin ko, Wednesday ng hapon, December 25, ang spoiler ng chapter 369 ay ilalabas na yan ng mga leakers. Crowd wasn't quite as noisy there as it was here. At pagdating ng Friday ng umaga o di kaya gabi, ang official English translation ng chapter ay ilalabas na yan ng mga scanners. Hindi ako 100% sure mga lods ha, pero ito talaga ang palaging nangyayari. At heto na nga mga lods, Asta Katana Design, 6i Gojo, Ryumin Sukuna, bestseller sa TikTok Shop at Shopee. Naka DTF printing yan mga lods kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga lods. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description. So ano nga ba talaga ang kaibahan ng Weekly Shonen Jump at Jump Giga? Ang Weekly Shonen Jump ay ang weekly shonen manga anthology na pinapalabas ng Japan by Shueisha. Ito yung regular na hinihintay natin every week kapag may bagong chapter. Sa mga hindi nakakaalam, ang Shueisha Incorporated ay ang pinakamalaking publishing company sa Japan mula 1925. Sa mga nagbabalak na gustong maging content creator ng anime ay makakaranas din kayo kung gaano kabagsik si Shueisha. Dahil marami na itong nahunting na YouTube channel at naging permanently delete. At kahit nga ako ay nakatikim din ng copyright strike kay Shueisha. Buti na lang nalampasan ko ang 90 days na walang copyright kaya nawala yung violation ko kay YouTube. So ano nga ba ang Jump Giga magazine? Ito ay ang special seasonal offshoot, isa itong quarterly sister magazine ng Weekly Shonen Jump manga. Under pa rin ito ng Shueisha Company. Ibig sabihin may 4 na season lang na pwedeng maglabas ang author ng bagong chapter. And those are Winter, Spring, Summer, and Autumn. At ito nga yung winter issue ng Jump Giga ngayong December 25, chapter 369 na may 28 pages. So ano-ano nga ba ang mga bad sides at good sides dito sa paglipat ng Jump Giga? Well, uunahin na lang natin ang bad sides.
Ang bad sides nga dito, since ang Jump Giga ay quarterly Jump magazine, 3 buwan pa bago ito makapag-release ng bagong chapter. Ibig sabihin, 4 lang na chapter ang pwedeng ma-release ng author sa isang taon. So maghihintay na naman tayo ng 3 buwan bago ma-release ang chapter 370. Kaya sobrang nakakabagot pala kung ganyan katagal ang pag-release ng new chapter sa Jump Giga. So good sides na tayo mga lods, ayokong malungkot kayo kaya kukuntiin na lang natin ang bad sides. Ang good sides naman dito ay mas makapagpahinga ang author at makapag-provide siya ng magandang outcome sa final arc ng Black Clover. Isa pang good sides nito, every chapter ay makapag-provide ang author ng mas maraming pang pages sa iisang chapter. Usually nasa 40 to 50 pages per chapter. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit 28 pages lang ang na-provide ng author sa chapter 369. Isa pang good sides nito, ang manga na i-release ng author ay mga colored manga, hindi na black and white. Pero sa akin syempre mas early tayo, black and white pa rin. Bigla ko lang naisip baka December 25 talaga i-release kasi may colored Pero imposible talagang walang magli-leak sa December 20. Tignan na lang natin kung ano talaga ang mangyayari. Isa pang good sides, mamimigay sila ng libreng posters, stickers, bookmarks, at postcards. At syempre, ang makakatanggap lang nun ay nandoon lang sa Japan. At ang pinaka-good news sa lahat ay ang volume 36 ng Black Clover ay i-release this coming February 2024. So posibleng baka lang naman mga lods, babalik sa Weekly Shonen Jump manga si Yuki Tabata. Dahil minsan namang nagpahinga si Yuki Tabata ng 3 months. Noong April 2022 at bumalik din naman August 2022. So explain ko sa inyo kung bakit 28 pages lang ang na-provide ng author sa chapter 369. Currently, ang Black Clover ay nasa volume 35. As I mentioned kanina, ngayong February ilalabas ang volume 36. Sa isang volume ay mayroon itong 8 to 12 chapters na may 10 to 20 pages sa isang chapter. Ang nangyari dito, patapos na yung volume 35 at meron na lamang itong 28 pages. Kaya ito na lamang ang nai-release ng author sa paparating na chapter 369. At ang huli nating pag-uusapan kung kailan ng episode 171 sa animated series ng Black Clover. Ito ang balita. Nag-post itong si Zeus sa Twitter noong June 23 pa, 2023. Itong si Zeus ay top fan talaga ng Black Clover. Walang post nito na hindi pa tungkol sa Black Clover at sa tingin ko nga ay nakabase ito sa Japan. Sabi niya, ang TV anime Black Clover Speed Kingdom Raid Arc officially in production coming late 2025 under ng Studio Perot. Ang studio na ito mga lods ay under nila yung mabibigat talaga na anime na may napakaangas na animation like Naruto, Bleach, My Hero Academia, Black Clover at iba pa. Isa sa mga nakita kong dahilan kung bakit na-delay ang Season 5 ng Black Clover ay ang movie talaga. Ito nga yung The Sword of the Wizard King. Inuna nila ito kaysa sa Speed Kingdom Raid Arc. Dahil kung nakita nyo ang movie na ito, si Vice Captain Nak ay hindi pa nakauwi sa Clover Kingdom. Nang doon pa siya sa kanyang misyon doon sa Speed Kingdom na minamanmanan niya ang mga galaw ng Dark Triad. Ibig sabihin, ang story ng movie ay nangyari around episode 140 to episode 150 bago dumating ang Dark Triad sa Clover Kingdom upang gawing alay sina Captain Yami at Vengeance. Kaya dapat nilang unahin yung movie kaysa sa Speed Kingdom Raid Arc dahil mas nauna yun nangyari bago sila sumalakay sa Speed Kingdom. Isa sa napansin ko sa movie ay napakaangas ng animation, kaya posibleng napakatagal yun ginawa bago natapos ang buong production. Kaya posibleng tinapos muna nila ang movie bago nag-proceed sa Season 5 Speed Kingdom Raid Arc. Kayo mga lods, ano sa tingin nyo? Please comment down below. Black Clover ba ang hanap mo? Ito ang bagay para sa'yo mga lods. Ang design na sobrang simple at napakaangas. Ang Black Clover yellow to gold na may kasama pang black balls. At sobrang quality pa ng t-shirt natin dahil 210 GSM yan mga lods. At mura lang yan mga lods. Available na ang design na to sa Shopee Store at TikTok Shop.